Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi'ihsanin ila yaumiddin. Assalamu tasliman kathiran amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tunay ng lahat ng papuri, salamat ay tanging sa nag-iisang Diyos na tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala. Naway ang kapayapaan, ang pagpapala sa mabag ni Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya, sa kanyang mga kasama at sa lahat ng mga tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Alhamdulillah, muli po tayo nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala sa binigay niyang araw na ito, kung saan ay alhamdulillah natapos na po ang Jumu'ah. Tayo ay nakapagsala na po. So alhamdulillah, tungayan na lang po natin ang isang araw na kung saan ay pinaghandaan tayo ni Sheikh Saad ng kanyang lecture na makapagbibigay sa atin ng kaalaman upang tumaas ang ating iman. So, alhamdulillah, naway makinig po tayo at i-off po natin ang ating mga audio. At kung mayroon kayong mga katanungan, pakihanda na po para mamaya sa ating question and answer ay madali po ang ating ang ating tanungan. So, inshallah, Sheikh Saad, maaari niyo pong umpisahan ang inyong lecture. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Alhamdulillah, una-una ho, ating pong hinihiling sa dakilang lumikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay manatili na ating pagiging ikhlas o dalisay na layunin, na wala po tayong ibang layunin maliban lamang na makamit po natin ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil napakalinaw po na wala pong dahilan kung bakit po tayo nilikha ng Allah dito sa ibabaw ng lupa, kundi sambahin lamang po siya na may kasamang ikhlas o dalisay. Katulad po ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَا umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Sa kahulugan po, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan wala kaming ipinag-uutos sa kanila maliban lamang na sambahin lamang kami. So pinag-utusan po tayo na sumamba lamang kay Allah. Sa ibang talata, o ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, walang kadahilan kung bakit nilikha ang tao at ang mga jin maliban lamang na sambahin ng Allah. Pero ang kasunod ng aya na yon ay mukhlisin na lahuddin hunafa. Kailangan pa rin na maging dalisay po tayo, mag-ikhlas po tayo sa lahat po ng ating kumbaga ginagawa, na kung saan ito ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para matiyak po natin na tatanggapin po ng Allah at gagantimpalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, bali ang ating pong paksa, siguro naman alam po nating lahat na kahit na sabihin po natin na ito ay palaging napapag-usapan o palaging nagiging paksa, pero wala namang masama na ating pong binabalikan, kasi tao po tayo na kumbaga sala, nagkakamali o na nakakalimot. Opo. Kaya nararapat na palagi po yung paalaala o palagi yung pagpapayo. Nang sa ganun ay tiyak na ating pong mapapakinabangan. Opo. So mga mahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam,
Ah, ang ating paksa ay patungkol po sa kung saan mga pakinabang. Mga pakinabang, marami ito kasi pag sinabi mga, ito ay marami na pakinabang sa pagiging isang tunay na may takwa o may pangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag pinag-usapan po ang takwa o takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, malinaw na po to. Kahit nasabihin po natin na may mga iba't ibang opinyon ng mga scholar patungkol po sa takwa, pero nagkakaisa pa rin sila kung saan sa kabuuan na ang takwa ng tinutukoy ay yaong maging handa po tayo, maging handa sa lahat ng mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ito ay dapat nating gawin at sundin at layuan lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito po nabubuo ang takwa. Kapag isang tao ay naghahangad na mapabilang po sa tinatawag na muttaqin, mga matakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala, nararapat po sa kanya na mananatili po siya sa lahat ng mga gawain na mga ipinag-utos na Allah dapat niya gawin at sa lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah dapat niya layuan. Pero kung ang nangyayari ay mayroon pa rin tayong mga hindi nasusunod sa mga kautosan ng Allah at mayroon pa rin mga hindi natin nalalayuan na mga pinagbabawal ng Allah, lumalabas po doon na kahit na sinasabi po natin na may takot po tayo sa Allah pero may kulang pa. Opo. Kaya po tayo nagsusumikap nang sa ganun ay makamit natin yung tunay at ganap na takwa o pangamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nang sa ganun ay may katiyakan natin pong kakamit, makukuha o ibibigay ng Allah yung mga nabanggit na mga pakinabang. Kaya minsan mari tayo nagtataka bakit mayroon po akong mga ganito gustong mangyari, makuha, bakit hanggang ngayon hindi pa rin, parang lumalabas na parang ano po tayo, nabibigo. So ang tanungin po natin ay ating sarili. Sino bang may kulang? Tayong may kulang po. Kasi pagdating po sa mga pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagdating sa mga pangako ng Allah, ito ay tiyak na sigurado na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna wa'dallahi haq, katotohanan, ang pangako ng Allah ay tunay. Ibig sabihin, ibibigay at ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung ano man ang mga binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na kanyang mga ipinangako sa mga taong mga matatakotin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kung ano yung mga ipinangako ng Allah at hindi natin po to na natatamo at hindi natin po nakukuha, ang tanungin po natin kung sinong may kulang ay ating sarili. Kasi napakalinaw na si Allah kapag nagpangako siya, sigurado at katiyakan. Hindi po katulad tayong tao dahil sa ating kainan at tao po tayo, kaya may kainan po tayo, may mga pagkukulang po tayo, may mga pangako po tayo na hindi po natutupad, di ba po? Kasi ang may kapangyarihan ng lahat ay sila lamang. Tayo, wala po tayong kapangyarihan, kahit katiting lamang, maliban lamang sa ipinapahintulot ng Allah sa atin. Kaya lagi po tayo, kumbaga, nananalig kay Allah, nagtitiwala kay Allah dahil siya lamang ang makapagbibigay ng lahat. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, itong mga pakinabang na napakarami na nabanggit sa Quran at mayroon din sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung tayo ay magkaroon ng tunay at ganap na takwa, opo, so, ibig sabihin, kung alimbawa, itong mga babanggitin natin na mga pakinabang ay parang wala po tayong nakukuha, so huwag tayong uminto. Magpatuloy, magsumikap hanggang sa makamit po natin yung tunay na takwa kasi sigurado po na lahat ng pangako ng Allah ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. So, unang-una, nababanggitin natin na isang pakinabang sa pagiging isang tunay na pagkakaroon ng takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala ay gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na madali at magaan ang ating mga gawain o ating mga ginagawa po. Opo. Katulad ng binanggit natin kanina, na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Sa suratu At-Talaq, pang-apat po. No? Malinaw na ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man ng matakot, magkaroon ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu, gagawin ng Allah para sa kanya ang kanyang mga gawain, amrihi yusra, na kung saan magaan. Opo. Ang sabi po ng mga scholar, sa aya na ito, sa kahulugan daw, kung sino man ang matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa pamamagitan na gawin niya at sundin niya lahat ng mga ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Gawin niya lahat ng mga ipinag-utos ng Allah at layuan niya lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, yusahhil alayhi jami'a umur dinihi wa dinuhu wa dunyahu akhiratu. Lumalabas tatlong bagay na gagawin ng tagapaglikha na madali, magaan po sa atin. Gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na madali o magaan sa atin ang tatlong bagay na ito. Una, mga gawain patungkol po sa din. Ibig sabihin, patungkol sa ating Islam. Ibig sabihin, kung ano man ang mga gawain natin para sa din, magiging madali sa atin yan. Magiging magaan sa atin po yan. Subhanallah. Kumbaga sa pagdadarasal, mararamdaman mo na madali sa atin gawin yan. Kung tayo ay mayroon tunay na takwa. Hindi tayo, kumbaga, parang tinatamad. Subhanallah. Pagdating sa pag-aayuno, magiging madali sa atin yan. Pagdating sa mga iba't ibang mga uri na pang-Islamiko, magiging madali yan sa atin. Hindi tayo mahirapan dahil mayroon tayong takwa. Sabi po ng mga sulat pangalawa, yung dunya. Ibig sabihin, kung ano man ang mga gawain natin na makamulong bagay lamang, magiging madali rin sa atin yan. Kumbaga sa trabaho po natin, hindi tayo po nakakaramdam ng hirap. Kahit na sabihin na may mga gawain na o trabaho na sa paningin ng tao napakahirap. Pero dahil mayroon tayong takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala, takot sa Allah, magiging madali pa rin yan. Kumbaga sa mga gawain sa mundong ito, kung anong hanap buhay po natin sa mundong ito, madali yan sa atin, magaan po yan sa atin kapag meron tayong takwa. Lalong-lalo na kapag pinag-usapan para sa kabilang buhay. Katulad ng nabanggitan ni sa una, na yung mga gawain ng mga pagsamba na pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay para sa kabilang buhay, ito ay magiging madali yan sa atin po yan. So ibig sabihin, kung ang gagawin po ng isang tao ay para makamunong bagay o makakabilang buhay, lahat po yan madali, magaan dahil mayroon tayong takwa. Isa rin po yan sa pakinabang sa pagiging tunay na takwa o takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa ibang talata, ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surah Al-Layl, ang sabi po ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Kung sino man, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, kung sino man ng ata, ibig sabihin, taong mapagbigay, ayan, nagbibigay ng kawanggawa, alhamdulillah, katulad ng mga kapatid natin na hindi kumbaga, hindi nagsasawa sa pagbibigay ng kawanggawa, pagbibigay ng tulong, subhanallah, ito yung tinutukoy niya, aapa, yung laging nagbibigay, gumagastos siya, na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa kitang tao na kaya ko nagbibigay palagi para malaman nila na ako ay mapagbigay, para malaman nila na ako ay matulungin, para malaman nila na may pera ako. Hindi. Kasi lagi na inisip para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala akong layunin para lamang malibang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang tinutukoy, a'ta. Isinunod ng Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqa. At natakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagkaroon siya ng takot. Natakot na hindi niya magawa ang mga ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Takot na hindi niya malayuan ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung lagi siya nangangamba.
pagdating sa kanyang mga tungkulin bilang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dalawang sinabi, mapagbigay, mapagbigay ng kawang-gawa, lagi nagsasadaka, na may pagpalain kayo ni Allah, kayong mga kapatid natin na lagi pong may dala, alhamdulillah, sa ating pong mga kapatid para sa kanila. Ayan ay sigurado gaganti pa lang po kayo ng Allah at palitan at papalitan ng Allah na mas marami po. Wasaddaqa bil husna, mapagbigay, matakutin sa Allah, wasaddaqa bil husna, at kanyang pinaniwalaan, naniwala siya sa pinakamabuti na kung saan ang tinutukoy mga gantimpala. Naniwala siya ng ganap ng mga gantimpala na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, itiyak na kanyang makakamit, tiyak na pinakamainam na ibibigay ng Allah po para sa kanya. Anong resulta? Wasanayassiruhu lil yusra. Aming gagawin sa kanila, sabi ng Allah, aming gagawin sa kanya ng magaan para sa kanya ang patungo sa tinatawag na kanyang mga gawain ay magiging magaan. Sa madaling sabi, katulad ng naunang aya o naunang talata na kung saan magiging madali, magaan ang kanyang mga gawain po. So ito ay pangako ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong magkaroon ng tunay na takwa. Opo, magkaroon ng takwa. So isa po yan sa sinasabi natin na pakinabang mga kapatid namin sa pananampalataya. Okay. Pangalawa, dahil ang ating oras, tinitingnan po natin, napakabilis, 1:52 na. At sana'y mayroon tayong maraming mabanggit bago matapos ang ating oras. Pangalawa, sabi po ng mga eskolar, kapag nagkaroon tayo ng tunay na takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala, pangalang pakinabang ay mararamdaman po natin yung proteksyon o pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala laban sa pamiminsala ni Satanas. Sa madaling sabi, si Satanas, alam po natin lahat na hindi po siya hinto. Sa anuman, hindi siya hinto na iligaw po tayo. Hindi siya hinto na sirain po tayo. Hindi siya hinto hanggat hindi tayo makagawa ng mga ipinagbabawal o labag sa Islam. Ang layunin lamang ni Satanas, bulungin tayo kung anong paraan gagawin at gagawin niya. Lahat ng paraan para lamang makagawa tayo ng masama. Para makapag-isip tayo ng masama at magawa natin ng masama. Pero kapag nagkaroon tayo ng tunay na takwa, hindi yan obra sa atin. Hindi po obra si Satanas. Yan ang isa sa pinapangako ng Allah subhanahu wa ta'ala na poprotektahan po tayo. Pangangalagan po tayo ni Allah laban kay Satanas dahil nagkaroon tayo ng takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling sabi, kung hindi tayo nagkaroon ng tunay na takwa, ibig sabihin, madali tayo natutukso. Yun ang ibig sabihin. Madali po tayo natutukso. Kaya ang sabi ng Allah sa Banal Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifum minasyaitani tadhakkaru fa idahum mubsirun. Katotohanan ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, silang mga natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Silang mga may takwa, Allah, may taglay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Idha massahum ta'ifu. Kapag sila ay, kumbaga, may sumagip sa kanilang kaisipan na masama na gawain, na kung saan minasyaitan mula kay Satanas, binubulungan tayo, tinutokso tayo para magawa ng masama. Pero dahil may takot tayo sa Allah, tadhakkaru, maalala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang nauna may takot. Lumalabas, pag wala kang takot, kung ikaw ay bubulungin ni Satanas, tutoksin niya sa mga masasamang gawain, hindi mo yan maalala si Allah subhanahu wa ta'ala. Anong mangyayari? Magagawa mo at magagawa mo yung naisip mo na masama. Pero pag may takwa, tadhakkaru, ibig sabihin maaalala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Faidahum mubsirun, na kung saan sila ay kung saan magkakaroon sila ng kumbaga yung message nila, mag-istighfar tayo. Humingi tayo ng tawad kay Allah. Humingi tayo ng kapatawaran kay Allah kasi nakaisip tayo ng masamang gawain kaya kailangan hindi natin yan itutuloy. So mubsirun, ibig sabihin nakikita po nila kung ano po yung matuwid na gawain. Kaya nila
nilalaywan, iniiwanan, kaya umingi sila ng tawad kay Allah subhanahu. Nagbabalik loob kagad sila kaya dahil naalala nila na ang gagawin po nila ay ito ay gaway ni Satanas o bulong ni Satanas dahil alam po nila na hindi po ito mas sasabihin na may takwa. Kasi malinaw po ang takwa, umiiwas sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan po ang pangalawang pakinabang na magkakaroon tayo ng pangangalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala labang kay Satanas. Ibig sabihin, kung hanggang ngayon ay ano pa rin tayo, ibig sabihin, hindi pa rin tayo nagkaroon ng ganap. Kaya ito yung ating sinisigap na magkaroon tayo ng ganap na takwa, ganap na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Pangatlo po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, binibilisan po natin para makarami po tayo. Opo. Pangatlong pakinabang, ang pagiging isang may takutin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay bubuksan. Bubuksan ng Allah ang mga pamintuan ng baraka. Sa Arabic po, minsan translate nila ito sa mga biyaya o mga pagpapala mula sa kalangitan at mula sa kalupaan. So ibig sabihin, itong mga binabanggit po natin na mga pakinabang, mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, mga pakinabang na dito lamang sa mundo ay mararamdaman po natin. Mararamdaman po natin. Opo. Wala pa tayong binanggit na mga pakinabang sa kabilang buhay. Ngayon, ang pinupukusan po natin na makakamit natin ng mga pakinabang na kung saan na payo ng mga eskolar, yung mga pakinabang dito muna sa mundo. Kasi ang takwa po, mapapakinabangan mo dito sa mundo, higit sa lahat, sa kabilang buhay. Opo. So ito po ang pangatlo na sinabi ng mga scholar na may patunay po tayo sa banal na Quran. Ano pong sabi ng Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sa Suratul A'raf. Suratul A'raf 96 po. Opo. Sa kahulugan, ang sabi po ng Allah subhanahu wa ta'ala, walau an ahlal qura, kung mangyari, kung sakali, kung mangyari na katotohanan ang, kumbaga, isang pamayanan, qura, isang baryo, isang munisipyo, o isang, sabihin natin, isang country. Opo. Pero ang sabi po ng mga sulat, kahit na yung isang karya, kasi qura, maraming tinutukoy yan na baryo. Maraming tinutukoy na city. Opo. So, kahit na po doon sa maliit na karya, at ang mga tao doon ay maniwala sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, isang kondisyon. No? Kasi parang ano po to, kung sakali na mangyari na ang mga tao doon sa isang lugar na yun, ay naniwala sila kay Allah subhanahu wa ta'ala ng ganap. Wattaqaw, at nagkaroon sila ng tunay na takwa o takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nauna, iman, ngayon pangalawa, takwa. Lafatahna, tiyak, kasi lafatahna, tiyak na bubuksan namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, alayhim, para sa kanila. Ano ba yun? Barakat. Bubuksan namin para sa kanila ang mga baraka. Ibig sabihin, mga biyaya, mga pagpapala, saan magmumula? Minas sama iwal ard, mula sa kalangitan at mula sa kalupaan. Anong ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam? Pag sinabi mula sa kalangitan, ang nanggagaling po sa kalangitan, malinaw ito yung ulan, tubig, di ba? Sabi ng mga scholar, uulan po yan na may baraka. Opo, may baraka. Tapos yung wal-ard, ang kalupaan, at yung mga itatanim ng mga tao, ang kanilang mga itatanim po ay, alhamdulillah, ito ay tutubo. Opo, ito ay tutubo hanggang bubunga ng maayos. Kasi yung galing sa taas na tubig ay may baraka. Kaya pagdating sa lupa, may baraka, kaya nagkakaroon ng mga baraka, kaya mapapansin, makikita, na pati yung, kumbaga, yung mga pananim ay bubunga, tutubo po yan ng maayos at bubunga ng maayos. Kasi may baraka. Sabi po ng may scholar, hindi lang tinutukoy yung mga, sabihin po natin,
mga tumutubo sa kalupaan. Kasi nandyan ang karagatan, may mga isda, may baraka, maraming makukuha ng mga isda. Mga kapatid namin sa pananampalataya, ito'y pangako ng Allah pag nagkaroon ng amanu at saka takwa na ganap na magmula ang mga baraka mula sa kalangitan at kalupaan. Pero sa kasalukuyan, anong mapapansin natin, di ba? Ano bang nagmumula sa langit? Ulan. Ang kasulang, sobrang ulan, nagiging baha. Anong resulta sa kalupaan? Problema. Baha, maraming nasirang bahay, maraming kayamanan, lahat-lahat. Mapapansin natin to kung saan-saan ang mga country, pati mga country mga Muslim, country hindi mga Muslim, lahat natin po ito nakikita. So mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ang ibig sabihin, walang baraka na nakakamit. Bakit? Kasi walang mano at walang takwa. Ibig sabihin, hindi lahat. Kasi sabi doon, kung sakali na sila ay nagkaroon ng iman at saka takwa. Kaya itong talata, sabihin po natin na ito'y ibinaba sa mga nauna po. Pero hanggang ngayon, ano pa rin yan? Kumbaga, para rin sa atin po yan. Ibig sabihin, pangako ng Allah sa mga nauna sa atin. Kasi itong aya, nung ito'y binaba sa mga nauna po sa atin, opo, mga sahaba, yung mga, ano po, walaking kadzabu akadnahum. Dahil yung mga pinadala ng mga sugat propeta ay hindi nila tinanggap ang mga sugat mga propeta, pinagsinungaling nila ang mga sugat. Kaya ang naging resulta, pinarusan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Fa'akhadnahum, binigyan namin sila ng parusa. Pinarusa namin sila dahil sa kanilang, kumbaga yaksibun, sa kanilang mga ginawa. Resulta ng kanilang ginawa. Hindi nagkaroon ng iman, hindi nagkaroon ng takwa, kaya ang lumabas ay kaparusaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, kung sino man ang naghahangad ng magkaroon ng maraming baraka, nandyan na po ang kondisyon. Maniwala at magkaroon ng tunay na takwa, tiyak na ito ay malalasapan po niya at makakamit niya dahil ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung alimbawa hindi natin ito nakakamit, natatamo dahil po sa kahinaan po ng iman at kahinaan ng takwa, kaya ito po ang resulta po yan. Mga kapatid namin sa pananampalataya, 2, 3, meron pa akong mga natitira. Okay, pang-apat, napakinabang po ng pagiging may ganap na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon po tayo ng mapapahiwalay natin ang ganap kung ano yung tama at ano yung mali. Sa madaling sabi, kung ikaw ay may takwa, may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon, ipapaunawa ng Allah sa iyo na ito yung tunay na tama at ito yung tunay na mali. Ngayon, dahil may takwa ka, may takot ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya alam mo ngayon ano yung tama at ano yung mali. Alam mo ngayon kung anong susundin mo, ito ba o ito ba? Dahil binigyan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng, kumbaga, pangunawa na ngayon, ito yung tama at ito yung mali. Di ba hanggang ngayon may mga tao na minsan nalilito sila, ano bang tama at ano bang mali? Minsan may mga tao na ganun po. Nagpaliwanag, alimbawa yung isang scholar, yung tagapagpaliwanag, minsan nalilito ka, ano ba talaga tama? Nalilito ka, parang ganun. Pero kapag nagkaroon ng tunay na takwa, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, magiging ano po yan sa'yo? Malinaw na mapapahiwalay mo kung ano yung tama, wasto at saka mali. Bakit? Dahil ito ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Malinaw ang sabi ng Allah, o kayo mga mananampalataya, in tattaqullaha, kung kayo ay matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, magkaroon ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lakum furqana. Gagawin ng Allah para sa inyo ang furqana. Pag sinabi furqana, ito yung, di ba sa banal na Quran, isa rin sa katawag sa Quran ay furqan. Kasi maraming katawagan po sa banal na Quran, isang katawagan sa Quran ay furqan. Ang ibig sabihin po, ang banal na Quran, kung babasahin po natin, pinaghiwalay niya kung ano yung tama at ano yung mali. Isinalaysay niya, pinaliwanag niya, kinuwento niya kung ano yung tama at ano yung mali.
Opo. So yan ang sinabi ng Allah, kung kayo matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, gagawin ng Allah para sa inyo na kung saan mapapahiwalay niyo kung ano yung tama at ano yung mali. Hindi ka nalilito. Di ba mayroong isang dua, hindi ako nakamali, na sa kahulugan po, aking Panginoon, ipakita mo sa amin ano yung hak. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a. Pakita mo sa amin yung katotohanan, yung hak, at aming masusunod, aming masundan. At ipakita mo sa amin kami yung mali. Warin al-batila batila warzuqna istinaba. At ipakita mo sa amin kung ano yung batil, ano yung mali. At kumbaga malayuan namin yung mali. Kasi kasama po yan sa ating hiniling sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi minsan hindi po natin alam ang nangyayari ay nagiging halo-halo. Tama at mali, pinagsasabay po natin yan. Bahala na. Parang mayroon tayong minsan gano'n na ano. Sige na, bahala na. Dahil wala po tayong tunay na takwa, ganap na takot sa Allah, kaya nagiging minsan pabaya po tayo na kahit na. Kahit na may kasalanan dyan, hindi yan hindi po yan ang tunay na may takot sa Allah subhanahu. Kaya kailangan magkaroon ng takot dahil para mabigyan mo ng pansin, mapukusan mo na ka. Pag tama, doon ka. Pag mali, huwag na kasi mali yun. Diba? Pero dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin tayo nagkaroon ng tunay na takwa, kaya nagiging halo-halo po. Nagsama-sama na. Hak, batil. Na malinaw sa Quran ang sabi ng Allah, wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Huwag niyo ihalo ang katotohanan sa mali. Ang mali, huwag mong ihalo sa tama. Ibig sabihin, kailangan po natin magkaroon tayo ng talagang tunay na paniniwala na kung saan mapahiwalay po natin ano yung tama at ano yung mali. Pero kapag nagkaroon tayo ng takwa, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ipapaunawa po sa atin ng Allah na kung saan magiging madali sa atin. Na mapapahiwalay po natin ano yung tama at ano yung mali. Opo. Kapag nagkaroon tayo dyan, anong sabi ng Allah sa dulo ng ayaw? wa yukaffir ankum sayiatikum wa yaghfir lakum wallahu dhu fadlil azim. Subhanallah. Kapag nagkaroon din ng takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala, patatawarin, buburahin ng Allah ang inyong mga kasalanan at patatawarin kayo ni Allah sa inyong mga nagawang kasalanan. Katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may hawak ng dakilang biyaya. Lahat magmumula sa kanyang mga biyaya. Lahat magmumula sa kanyang pagpapala. Lahat magmumula lamang sa kanyang gadlipana. Walang iba, maliban lamang sa kanya. Subhanallah. Sa ibang talata, anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kapag nagkaroon tayo ng tunay na takwa sa ibang talata? No, ang tinutukoy po natin yung mapapahiwalay po natin yung tama at mali. Malalaman po natin, makikita po natin kung ano yung tinatahak po natin dahil sa ibinibigay ng Allah na pangako. Sa isang talata, ang sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa aminu. Matakot kayo sa Allah. O kayo mga mananampalataya, ittaqullah, matakot kayo sa Allah, wa aminu, at maniwala kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa birasuli, at maniwala po sa kanyang sugo na kung saan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'tikum kiflain min rahmati. Bibigyan kayo ng Allah, pagkakalubang kayo ng Allah, kasi nandun yung takwa. Pagkakalubang kayo ng Allah ng dalawang klase na rahma, o habag, o awa. Dalawa yun. Kapag tayo ay nagkaroon ng takwa, anong dalawa? وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ. Yan ang una. Gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin na kung saan nura, liwanag. Bibigyan po tayo ng Allah ng liwanag. Pag sinabi bibigyan ka ng liwanag, siyempre kapag may liwanag ka na, malalaman mo ngayon kumbaga sa landas, sa tinatahak na daanan, makikita mo ngayon kasi mayroon kang nura. Mayroon kang liwanag. Tamshu nabi. At maglalakad kayo, sabi ng Allah, maglalakad kayo dyan, na dahil may liwanag po kayo, kaya alam niyo na kung ano yung aapakan niyo. Kumbaga. So, ibig sabihin mga kapatid namin sa pananampalataya namin, sa unang talata, ang ginamit ng Allah subhanahu wa ta'ala, Furqana. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng panguna na talagang
mapapaghiwalay mo ano yung tama at mali. Ngayon, liwanag na naman ang bibigyan niya Allah para malaman mo kung ano yung tama at mali. Subhanallah. Ngayon, dahil walang liwanag, walang nura ang ating mga puso, hindi tayo nabigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, halimbawa, kaya nangyayari, katulad ng nabanggit natin, nagiging halo-halo. Anong tama, anong mali? Pinagsasabay ng tao. Subhanallah. Kaya lang pa rin tayo humingi ng tulong, mga kapatid na misal. Paano? Pag sa gabi, pag walang ilaw, walang nur, di ba? Hindi natin alam kung ano yung naapakan natin. Ano yung mga nadadampot natin kasi walang nur. So, kailangan pa rin natin na magkaroon ng nur, liwanag. Pero ito ay bibigyan niya lang sa taong magkaroon ng tunay na takwa. Yan ang unang habag na pagkakalugi Allah subhanahu wa ta'ala sa magkaroon ng takwa. Waghfir lakum, naulit pa rin na pagkakalubang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran. Kung ano man ang mga yung nagawang kasalanan, Allah, Ghafurur Rahim, katotohanan ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mapagpatawad at mahabagin po. Mga kapatid na may sa pananampalataya, yan po ang pang-apat na pakinabang sa pagiging may ganap na takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Panglima, 212, meron pa akong natitira, medyo mano. Ubusin natin kasi kapag nagtitira tayo, walang magtatanong, kaya ano po. Panglima, ay ito yung palagi natin napapag-usapan. Panglima, kapag tayo nagkaroon ng takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala, masusolusyonan po ang ating bawat problema. At magkakamit tayo ng rizki o biyaya mula sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi po natin inaasahan. Yan ang panglima na paginabang po sa pagiging takwa o matakotin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi po ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Surah 2 At-Talaq 2 at saka 3. Okay. Ang sabi ng Allah, kung sino man ang matakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, yaj'al lahu makhraja. Gagawin ni Allah para sa kanya. Gagawa ang Allah subhanahu wa ta'ala ng paraan para lusot tayo, para masolusyonan ang ating pong problema. Sa mga lagi pupunta sa mga mall, di kaya sa mga pintuan, kasi mga Arabic na nakasulat, di ba, mayroon tayong makikita, mababasa, makhraj. Pag sinabi makhraj, ang tinutukoy yung exit, di ba? Yun ang ano doon. Kumbaga mag-exit. Opo. Yung madkhal, entry yun, mag-entry ka. Pag sinabi may problema, ibig sabihin makaka-exit ka sa problema doon. Ibig sabihin may solusyon na yun dahil nagkaroon ng tunay na takwa. So, si Allah pa rin ang nagbibigay ng tulong sa atin para masolusyonan ang ating problema dahil meron tayong takwa. Nagiging madali, magaan. Kontrol ng Allah ang ating mga puso. Bawat tao puso niya, kontrol ng Allah. Kaya minsan, ang nagiging dahilan ay yung kaibigan mo, yung kasama mo, yung kapatid mo para masulbang problema. So, ang ibig sabihin noon, dahil pa rin yun sa tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaso lang ang nagamit o instrumento ay ang isang kaibigan o kapatid mo. So, ibig sabihin noon, dahil po ang ginawa mo ay gumawa ka ng halal, hindi haram, kaya po nasulbang problema. Maliban lang doon sa gumawa siya ng paraan, umakbang po siya, pero sa pamamagitan ng haram, kaya po nagkasala po siya. So, hindi po yun ang tinutukoy natin. Yung nasolusyonan po, pero sa pamamagitan ng halal, opo, hindi tayo nag-agredo sa mga tao, wala tayong dinaya ng mga tao, kundi gumawa tayo ng tamang pamamaraan. So at least po, yun ay kabilang pa rin sa naging solusyon na nasolbang problema. Pero ang dulo ng talata, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, ito yung bibigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng biyaya na hindi po natin inaasahan. Pag sinabi hindi inaasahan, hindi po ito kabilang sa sahod. Kasi yung sahod, ito po ay alam na buwan, ito ang makakamit natin na sahod. Di ba? Alam ng sahod ng bawat isa. Pag sinabi layak tasib, ito yung hindi sumagis-isip po natin na magkakaroon doon ng ganito. So, ibig sabihin ito ay dagdag biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa pagkakaroon ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Minsan din may mga tao na ganun. Masya Allah. Hindi ko inasaan. Meron akong natanggap. na, natanggap. Opo. Natanggap na biyaya. Opo. Baka itanong mo na naman, may Christian doon. Hindi natatakot sa Allah. Pero bakit nagkaroon siya ng hindi na inasahan, meron siya natanggap din. Kapatid, hindi nakatakda pa rin sa kanya yun. Opo. Kasi unang-una, wala doon sa kondisyon. Dahil wala siyang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag mong pasukin yun dahil hindi naman yun kabilang sa pinag-usapan. Ang pinag-usapan yun sa ating takwa. Kaya tayo, kung tayo mayroon tunay na takwa at nagkaroon din ng ganun, alhamdulillah. Ibig sabihin, tinugon ng Allah subhanahu wa ta'ala ating pagiging isang matakotin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. So mga kapatid namin sa pananampalatayang sila, siguro dito ko po tatapusin sa pang-anim, 2:16. Opo. Sa pang-anim po mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, napakinabang kapag tayo nagkaroon ng ganap na takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay mapapabilang po tayo sa tinatawag na awliyaullah. Pag sinabi awliya, ito ay marami, no? Tinutukoy. Mga kung saan na sabihin natin, pinagkaluba ng sila ay nangangasiwa, sila yung tagapangalaga, minsan nangangahulugan ng sila yung mga kaibigan. Opo. Sa madaling sabi, kung ikaw ay may ganap na takwa o takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, tiyak na ikaw ay mapapabilang sa awliya Allah. Kumbaga, isa ka rin sa kung saan tagapangasiwa, tagapagalaga, pero hindi ibig sabihin nun, ano po, kundi ito'y karangalan po ng isang may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil si Allah mismo nagsabi. Ano pong sinabi sa Banal Quran? Kasi sa unang panahon, dati-rati, kumbaga, may mga, kumbaga, inahadlangan sa ano po sa papunta sa Makkah o sa Kaaba dahil siyempre yung magtatawab, magsasala, inaharangan po sila. Kaya sa Quran binanggit po sila na sila ay paparusaan niya yung mga taong yun ang gawain niya. Kaya wa ma lahum alla yu'adzibuhumullahu wa hum yasudduna 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'a. So lumalabas doon na kumbaga bakit hindi sila paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala samantala sila ay yasudun. Kumbaga doon yung inaharangan po nila yung mga taong pupunta sa para magtawab at magdadarasal sa loob ng masjid. Opo. Na kung saan hindi naman sila yung tinutukoy ng mga awliya, mga tagapangasiwa, tagapangalaga. So lumalabas po doon mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam na malinaw pala na ang Makkah, ang haram, Masjidil Haram, wala ni mga ngasiwa po dyan, mga ngalaga, maliban lamang sa taong may tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nananatili pa rin yan. Dahil may mga tao na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa Quran, sa dulo na kaya, in awliya'uhu illal muttaqun. Walang, kumbaga, so, tagapangalaga, tagapangasiwa, maliban lamang sa mga muttaqun, yung mga matakotin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, tama po, yung minsan narinig natin, na mananatili pa rin ang tagapangalaga ng Makkah ay mga taong muttaqun. Hindi po kailanman ang hindi mga muttaqun yung walang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin aktharuhum la ya'lamun. Pero karamihan hindi nila po ito nalalaman. Suratul Anfal 34. Opo. Sa pangalawang talata, ang sabi po ng Allah, innahum la yughnu 'anka minallahi shay'a wa innal zalimina ba'dhum awliya'u ba'd. Wallahu waliyul muttaqin. Sila ay wala silang maidudulot sa iyo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala ng isang bagay. Halimbawa, may mga tao na nag-ahangad na bibigyan ka ng kung ano ang ibibigay. O masama man ito o mabuti naman. Pero ang lahat po ito ay control pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Ang tunay na nagbibigay ng pakinabang ay si Allah pa rin. Kaya kung halimbawa, yung mga hindi mananampalataya tapos sasabihin mo na para bang yung sabihin natin na pakinabang ay magmumula sa kanila,
Hindi mo inisip na ang tunay na pinagmumulaan ng mga biyaya, siya na pa rin ang nagbibigay ng lahat, di ba? Kaya ang linaw-linaw na kung sino man ang mapaggawa ng kasalanan, ang magiging kaibigan niya pa rin o tagapangalaga niya pa rin ay katulad po niya. Wa inna dhalimina ba'dhum awliya ba'd. Katotohanan ang mga papaggawa ng kasalanan, mapaggawa ng kabaluktutan ng mga gawain ay yung ilan sa kanila o hindi ka kasama nila ay kaibigan pa rin o kasamaan pa rin ang ilan sa kanila. Ibig sabihin, sila pa rin ang magkakasama-sama. Kaya nilinaw po ng aya na ito nang sabi, Wallahu waliyul muttaqin. Ang Allah lamang ang kanyang kumbaga tanga, pangalagaw, pangasiwa, o nagiging malapit sa kanya, ang tinutukoy po yung pagiging, kasi pag sinabi kaibigan ka, close friend ka, malapit ka sa kanya, alos magkakapares po yun. Al-muttaqin. Ibig sabihin, yung tunay na may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay sila lamang ang sabihin natin na tunay na tagapangasiwa, tagapangalaga, sa madaling sabi, sila yung mga malalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag naging malapit po tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala, ano pong magiging problema po natin? Yung hari, kapag malapit ka sa hari, kahit anong klaseng hari dito sa ibabaw ng lupa, may presidente po dyan, may gobernador po dyan, may mayor po dyan, ano yung mga, kumbaga mga mataas na posisyon. Pag yung namumuno, yung pinuno ay malapit ka sa kanya, kabilang ka sa wali niya, wali, kabilang sa wali niya. So, hindi ka magkakaroon ng problema. Bakit? Kasi sa mga oras na magkaroon ng problema, nandiyan na siya. Hindi ka niya papabayaan. Hindi ka niya pababayaan. Alam nating lahat po yan kapag malapit sa, lalo yung mga sinasabi natin na mga right hand yan, mga disipulo niya yan. Ibig sabihin, mga kaibigan niya, mga tagapangasyon niya yan, malapit sila sa kanya, lumalabas. Kapag nagkaroon ng problema, nandyan na siya. Ano pa kaya? Ang mismong, subhanallah, nagiging Allah Akbar, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang ating tunay na Diyos na dakilang lumika. Panginoon na nag-iisa na makapangyarihan ng lahat na siya ang naging ano po natin. Dahil, wallahu walil muttaqin. Si Allah ang kanyang kumbaga mga wali ay mga muttaqin. Tapos ikaw ay kabilang sa mga muttaqin. Mayroon po bang subhanallah. Tao na ganun, pababay ng Allah. Kaya malinaw po mga kapatid. Kapag ang isang tao may tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, may takwa sa Allah subhanahu wa ta'ala, huwag mag-aalala, nandyan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya papabayan. Sa lahat ng ano po, nandyan na. Dahil siya ang nagpapangako ng tunay at ipagkakaloob niya kung ano ang kanyang mga ipinangako kapag nakapasok po tayo sa tinatawag ng mga kondisyon. Kaya hindi natin nakakamit po yung mga pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil tayo ang may kulang, nagkukulang. Kaya hindi tayo hihinto. Nagpapatuloy pa rin tayo na kung saan makarating po tayo sa pinaka-stage po na kung saan ano yung maangganan para maging karapat dapat po na makamit natin yung pangako ng Allah. Maka nahakan, kumbaga, katotohanan, yung karapatan po natin na bilang mga mananampalataya sa Allah, bilang may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay makamit natin yung tulong ng Allah subhanahu wa ta'ala. O kana hakan nasrul mu'minin. Karapatan po natin yan. Kaya basta panatilin po natin ang tunay na takwa, tunay na pangamba kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng gawa ng mga pinag-utos at paglayo, pag-iwas sa lahat ng kanyang pong mga ipinagbabawal. Yan ang kabuuan ng takwa, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag ito ay nandito po, ang ating mga nabanggit po at yung mga hindi natin nabanggit kasi marami po, opo, ay tiyak na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling sabi po, hindi ito madali. Opo, kasi sila pa rin ang magbibigay sa atin. Pero titingnan pa rin nila kung gaano tayo ka-interesado, gaano tayo ka-focus. Kasi madali sabihin na, ya Allah, matatakot ako sa iyo. Pero minsan mga kunting pagsubok lamang, nawawala. Diba?
So, magpapakita pa rin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng talagang disilido po tayo, interesado po. Ipagkaloob niya sa atin ang tunay na takwa. Ang takot po sa Allah subhanahu wa ta'ala, marami pong mga kumbaga nabanggit na kung saan na kapag nandun sa isang tao, subhanallah, tatanggapin po ang kanyang mga gawain, sigurado yun dahil may takwa siya. Sa madaling sabi, sa paraiso, walang tatanggapin doon na walang takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming mga talata, opo, na nagpapatunay na kapag walang tunay na takwa, hindi po tayo makakamit, hindi natin makakamit yung tinutukoy natin na kung saan sa kabilang buhay. Kasi nabanggit po natin kanina, ating pong mga unang mga iba bahagi po ng mga pakinabang ay mga pakinabang dito lamang sa mundo. Pagkatapos natin mabanggit lahat, mayroon yata ang mga sobra 40 po. Tapos sa kanilang pag-usapan yung mga ah, pakinabang para sa kabilang buhay. Opo, naway po ay meron tayong napulot na aral sa aking ibinagi po sa inyo. Magtira ko ng 3 minuto, 4 na minuto para lamang sa kung may lakas loob po siya, no may nakahanda na katanungan at para siya rin ang mabigyan ng kasagutan inshallah. Hanggang dito po lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah khair ya Sheikh Saad. Napakaganda po ng binahagi. So alhamdulillah, ngayon po dumako po tayo sa ating question and answer portion. So kung sino po may mga katanungan, ay maaari na pong magtanong. Inshallah, ito na pong hinahantay natin. So habang nandyan si Sheikh Saad, magbibigay sa atin ng mga kasagutan na alam nyo na hindi natin nauunawaan. Inshallah, sige po, maaari pa kayo magtanong. So meron tayong 20 participants. Inshallah, marami tayo. Si Abdullah Samudio, Abdurrahman Castillo, Ahmad Garcia, Amina, si Amir, Ernie, Diana, si Edgar, Fatima, si Dada, Jinky, Jufar, Mariam. Sila pong may katanungan. Si Miriam, si Rochelle, Yasmin, mashallah, nandun sila. Miguel, Asman Miguel. So, alhamdulillah. May tanong po. Ingat si Brother Bernie. Brother Bernie. Oh, saan ka na? Wala pong tanong, Ustad. Tanong. Inshallah. Malinaw yata, mashallah. So, takwa, mahalaga yun ng takwa, di ba? Ano po, may tanong pa po? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Asma. Ustad, malinaw naman po siya sa akin. Pero yung sabi niyo nga po, na pag may takot tayo sa Allah, is takot tayong gawin yung or naiiwasan. Or hindi naman siya malaking kasalanan, pero sa akin, bilang katulong or alam niyo na po yung mga babae, mga marites. Pero, nagmamarites ka, pero maya-maya naalala na, ay mali. Pero paulit-ulit mong nagagawa, may connection ba yun sa takot, Ustad? Or yun, mashallah. Subhanallah. So, paulit-ulit mong ginagawa, may connection daw po sa takwa, Ustad. Sige po. Okay. Mashallah. Kaya ang katanungan ni Sister, napakaganda po. Kasi kumbaga sabi niya, kunti naman yung nakasalanan. Kaya lang, kumbaga tuloy-tuloy pa rin. Hindi ba yan sabi niya connection doon sa ano. Tama po kayo. Doon po sa ating pong pagiging isang tao na nabanggit mo sa hadith, sa Quran. Sa Quran, da'ifa, khuliqal insanu da'ifa. Ang ang tao ay napakahina. Tapos sa mga ibang hadith, napakalinaw na lahat ng angka ni Adan ay nagkakamali. Sa ibang paliwanag sa hadithul Qudsi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, katunayan lahat kayo ay nagkakasala sa araw at gabi.
So sa madaling sabi, hindi natin po yan maiwasan na nagkakasala po tayo. Kasi nandyan na eh. Opo. Kaya sinisikap pa rin natin na bumabalik tayo, nagtatawba pa rin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Opo. Kumbaga pagdating sa mga kasalanan ng mga, ikaw mismo magsabi, na mga simple naman, tulad ng pagmamarites at iba pa dyan, kaya ang gagawin po natin, kung naalaala po natin, na nagkasala po tayo, nagkamali po tayo, bumabalik pa rin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nagtatawba. Kaya kung matatandaan niyo po yung pangalawang pakinabang na nabanggit ko, na inalladina taqaw idha massahum ta'ifun minasyaitan. Katotohanan, silang mga may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala na kapag sumagi sa kanilang kaisipan, yung makagawa sila ng masama na mula sa shaitan, ibig sabihin, yung pagmamarites na ipinagbabawal, kasi pag ipinagbabawal at ginagawa, mula kay shaitan yun. Di ba? Si shaitan ay nag-utos na gumawa ng masama, gumawa ng bawal. Di ba? So, ibig sabihin, mula kay Satanas, nadagkaro. Kaya kailangan maalala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. At naalala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya nagbabalik lupo sila. Ibig sabihin noon, kung tayo ay napapabilang sa mga ganun ng mga tao dahil sa ating kahinaan, dahil di tayo perfecto, so bumabalik pa rin tayo kasi yun ang tunay na may takot. Bumabalik. Tingnan mo. Nakaisip siya na gumawa ng masama hanggang sa nagawa niya kasi bilang tao po siya, pero tadagkaro. Naisip niya, naalala niyang Allah, na nagkasala siya o magkakasala siya, kaya bumabalik pa rin siya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinasabi po natin na yun ay isang palatandaan na pakinabang ng takwa dahil bumabalik kay Allah. Kasi hindi naman tayo natin masasabi lahat tayo perfecto, na kailangan perfecto. At least, kumikilos po tayo, inahangad po natin, pinapangarap po natin na magkaroon tayo ng kumpleto na takwa. Kung mayroong pagkakamali, pagkukulang dahil yan sa kainan po natin, yan ang ating lagi pong iniling na tawad o kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustad, mashallah. Mashallah, mashallah. So, wag nang magmarites ha. Mashallah. So, mayroon pang katanungan sa ibang sister natin dyan? Natapos ng oras, inshallah sa next. So, wala tayong oras, no? Nakalagpas na tayo. So, alhamdulillah. So, dahil lumagpas na tayo, dumako po tayo sa huling payo po ni Ustad para sa atin. Inshallah, makinig po tayo mga brother and sisters. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bali, ang aking huling payo po sa inyo at sa akin ay yun po, lagi tayong nagdudua, manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na ipakita po sa atin na yung katotohanan, tunay at ating masunod ng ganap at makita po natin na yung pinaka mali at ito'y maiwasan at malayuan dahil siyempre bilang tao na palaging nagkakagawa ng kamalian, so at least nagpapakita pa rin tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tayo sumusuko hanggang sa mabawian tayo ng buhay. Ang pinakamahalaga, bawian tayo ng buhay na nandun na yung talagang sinisikap po natin na tayo ay magiging ganap na may takot sa Allah, ganap na may paniniwala sa Allah, ganap na may tiwala kay Allah, ganap na may pananalig ng Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah po sa susunod, inshallah, abangan niyo pa rin na tuloy-tuloy pa rin pag-aral. So balik natin kay Mikael. So, jazakallah khair Ustad. Alhamdulillah. Naway tayo po ay nakapulot ng kaalaman sa mga pinahagi ni Sheikh Saad. Alhamdulillah. At tayo po ay manalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala palagi at tayo po ay magkaroon ng tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. So alhamdulillah, diyan po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Naway sa susunod po ay magkita-kita po muli tayo dito pa rin sa Zoom, Al-Hidayah. Inshallah ay gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ating mga gagawin dito sa mundo. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. May nagtanong po, inshallah po sa Monday, baka matuloy po inshallah, magsisimula na yung lecture natin sa Monday, inshallah. Inshallah. Jazakumullah khair. Okay, bye-bye po.